Magandang araw! Meron nga ako dalawang titay dito ng tinapa. Binigay nga ito sa akin ng nanay ko. Ay mali pala, hindi pala binigay kundi pinautang niya sa akin. Nagtinda nga siya sa palengke kaya meron siyang uwi nito at siguradong bago ito kaya siya nanguha. Sa isang titay nga ay may 4 na piraso ka na at sa halagang 50 pesos ay may pang-ulam at panahog ka na sa iyong mga luto. Ito nga at may mga sari-sari na naman nga akong mga gulay dito. Natira-tira at galing nga lang din sa palengke. Tira-tira man pero mapapakinabangan pa naman. Ipapang-packbait ko nga lang yan mamaya-maya sa pananghalian namin. Kumuha lang din ako ng ilang pirasong gulay para pang piprito ko para sa almusal namin. Inumpisahan ko na din magprito ng tinapa. Mapanakit lang ding iprito at tumatalsik. At syempre dahil nga pinirito ang ating ulam ay syempre may kailangan natin yan ng sausawan. Bumawas na nga lang din ako ng kamatis at meron nga ako ritong labanos at puputol na nga din ako na para pang gawa sa sausawan. Maya-maya nga ito at nagbabaliktad na nga ako na para maluto naman yung kabilang side. Napakasarap lang din talaga ipanahog itong tinapa sa mga lutuin. Lalong-lalo na nga sa pakbet. Meron din nga ako ditong kaunting alamang at 1 pirasong kalamansi. Lalagyan ko nga din ng sibuyas yung ating sausawan. Kaya habang nagpiprito nga ako ay inuumpisahan ko na rin yan na mahiwa-hiwa lahat ng mga kakailanganin sa aking sausawang gagawin. Tapos ko na nga iprito yung unang salang kaya nagsalang na din ako ng pangalawa. At habang naghihintay nga na maprito yung tinapa, ito at huhugasan ko namang mabuti itong ating mga kakailanganin sa sausawan. At ito, tapos na nga ako magprito ng mga tinapa kaya isusunod ko na iprito yung mga gulay. Ilang piraso lang din naman itong gulay na aking pinirito dahil ako lang naman nakakain yan dahil ala naman na yung mga batuta akong dalawa at kami na lang nung kambal ang kakain. Ito nga habang pinipirito ko naman yung mga gulay ay pinagsama-sama ko na rin yung mga hiniwa ko kanina mga kakailanganin para sa sausawan. Pinagsama-sama ko nga lang yung kamatis, sibuyas at syempre itong labanos na hiniwa ko. At di rin nga nagtagal ito at luto naman na yung mga gulay. Sunod ko namang igigisa itong alamang na panglagay nga sa aking sausawan. Saglit ko lang din naman to igigisa dahil madali na naman itong maluto. Sunod naman ay piniga ko na rin yung kalamansi. Mas masarap pa nga sana kung 2 o 3 kalamansi yung ilalagay ko dyan. Kaso isa nga lang itong nandito. Tira ko lang din naman yun ng mga nakaraang araw na at nung luto na nga yung alamang ay isinama ko na rin dito. Hahalo-haloin ko lang din para naman mag-combine yung lasa. Napakasarap nga na sausawan nito mga kananay kahit na nga nilagang gulay lang ay talaga mapaparami pa rin ang iyong kain dahil masarap nga ang sausawan. Kapag ganito nga ang sausawan ay kahit chichirya pang uulamin mo ay siguradong gaganahan ka pa rin at mapaparami pa rin ang iyong kain. At ayan mga kananay, luto na nga ang ating almusal. Alina kayo't kumain. Sabayan nyo na nga kami sa aming pagkain. Thank you Lord sa mga pagpapala. Napakasarap nga rin talaga ang aming kain dyan mga kananay. Lalo pa nga at nakakamay pa ay talaga naman napakasarap talaga. Ito nga at sa katabi ko nga ang bata ay ayan nagpipilit na nga magpasubo kahit mainit. Hinihipan ko pa lang ay ngumanga na. Ganitong mga klaseng ulam lang ay masaya na rin talaga ako. Kahit simple pero masarap at masustansya pa. At hindi nga lang yung mga kananay kundi makakatipid ka pa dahil murang halaga lang talaga ang kakailanganin mo. Ay may ulam ka na. Kita nyo pa nga mga kananay at nakaabang na nga ang mga bata na masubuan. Palagay ko nga ay nagustuhan din nila dahil sige pa nga ang nga nila. Hindi ko nga mapakita sa inyo yung isang kambal dahil nasa kabilang side ko naman. Mahihirapan na nga ako kapag ipinidyo ko pa siya. At sa tunay nga mga kananay talaga naparami ang aming kaing mag-iina. Nakakatuwa lang din at kahit maliliit pa nga itong mga anak ko ay nasasarapan na sila at hindi nga sila talaga mapili sa ulam. Natutuwa nga din ako dahil nasasanay nga rin sila sa simpleng buhay at hindi nga sila mapaghanap. Nasasanay din silang kumain ng mga gulay na masusustansya. Nang makayari nga kaming kumain, ito naman ang aking aasikasuhin, ang pananghalian namin. Dahil mamaya-maya lang ay darating na nga estudyante ko, kailangan nakaluto na nga ako bago pa sila dumating. Hindi ko na nga rin napakita sa inyo kung paano yung proseso din dahil napakita ko na siya before nung sa mga nakaraang kong video. Lagi-lagi ko rin naman yan niluluto at pinapakita sa inyo kaya alam nyo na yung proseso niyan. At baka magsawa na rin naman na kayo kung paulit-ulit na lang din.
Ayan, at kumulo na nga yung tubig na isinalang ko para sa tubig ng kambal. Isinalang ko na din itong aking pangpakbet. Napakadingas din talaga naman itong aking mga gatong. Tamang-tama lang din para nakakatipid naman sa gas. Isa din talaga sa madaling lutuin itong pakbet dahil pagsasama-samahin mo lang, lalagyan ng pampalasa at isasalang ay hihintay mo na lang maluto. Ayan nga, at mamaya-maya lang ng konti ito at paluto na nga din itong pakbet na aking isinalang. 2 piraso lang din naman yung tinapang inilagay ko dyan at pinutol-putol ko lang para dagdag pampalasa. Ito nga pinakbet ang isa sa mga mababangong niluluto. Tipong kumukulo pa lang ay umaalingasaw na at humahalimuyak ang bangong nagmumula sa mga pinagsama-samang gulay. Pag naamoy mo nga pinakbet ay literal na magugutom ka rin talaga. Napakasustansya at napakasarap at napakadali lang din namang iluto. Ayan na nga mga kananay at luto na yung ating pinakbet. Thank you po ulit Lord sa mga pagpapala. At hanggang dito na lang muna mga kananay. Salamat sa inyong panonood at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.